Okay, maganda pong umaga sa inyong lahat. Kung maaari po ay tumaas po lahat dito. Tayo po ay mag-umpisa manambahan. Mga kapatid, taas po lahat tayo dito. Kunin po natin yung una yung harana, yung bangko na harapan. Sandali po tayong manahimik. Tunay nga ang presensya ng Diyos na narito. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Dinidinig niya yung mga panalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Inugpunin ka namin, tinadakilan yung pangalan. Ikaw ang kataas-asang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng hininga at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa isang linggong kalakasan at pag-iingat mo sa amin. Narito kami sa iyong harapan. Malakas dahil sa iyo. Panginoon, salamat, salamat. Tunay nga, Panginoon, ay yung gagamitin na anak na magtuturo na yung salita. Tunay nga, Panginoon, ay tunay nga, Lord, na inanood mo na nga po ang kanyang mga labi. Lord, ay yung kapahayagan nga po ang kanyang sasalitian naman. Kami na makikinig na yung salita, patuloy mo nga kaming bigyan ng pusong masunurin, pusong excited sa iyong salita. Kami ang mapagpapala. Tunay nga, Panginoon, ang mga sakit karamdaman, Lord, tunay nga po, pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. Ang mga taong may katanungan sa iyo, Lord, masasagot sa oras na to. Ang may taong may kahilingan na matagal na, Lord, ngayon po, Lord, dinideklara po namin, Lord, tunay nga po, ay kinararan mo na ang iyong, ang kanyang kahilingan, Ama. Lord, we want to thank you all sa iyong promise na ikaw po ang Diyos na hindi nag-iiwan at nagpapabaya sa amin. Lord, sa mga mag-aawit, Lord, tunay nga, Panginoon, ang iyong mga kanilang awit nga po ay mabangon sa iyo sa iyong harapan. Ama, salamat, salamat, patuloy mo kami samahan. Holy Spirit, come. Purihin mo ng kapangyarihan mo, Lord, na babago sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa iyo po binabalik ang papuri, pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan nga po muli natin ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Amen. Ba't parang nanghihina pa ata yung iba nating kapatid, ano? Pero muli nga po palakpakan natin ang ating Diyos. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Ngayong umagang ito, before we start with our praise and worship, kasi I know, dumaan ang isang linggo, yung iba sa atin, nabibigatan pa, yung iba, parang nalalambot ngayong umagang ito. Pero before we start with our praise and worship, alamin ulit natin, ating balikan kung ano ba tayo sa paningin ng ating Diyos. Kasi we cannot fully devote ourselves into worship, into praise unto our God if we don't know kung ano tayo sa paningin ng Diyos. Atin pong balikan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. I am God's child. Sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ay tinubos. Ikaw ay binili with a price. Ikaw ay tinubos sa isang presyo. Ano yung presyo? Kapag tubos sa'yo, tinubos ka ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi mo yung babalikan, kapatid. Sinasabi rin dito, I am united with the Lord and I am one with Him. Sinasabi dito, I am a saint. Even the Bible says you are a saint. Okay? So, there's no place for condemnation. Dapat ka bang mag-guilty? You're not guilty. You have been bought with a price. So, kung binili ka with a price, hindi ka ba magsasamba sa ating Panginoon ngayong umagang ito? Hindi ka ba magpupuri sa Diyos ngayong umagang ito? Sinasabi rin po dito, I am complete in Christ, Colossians 2:10.
kumpleto ka na kay Kristo. Hindi kayang tapatan ng kahit anong ari-arian, ng kahit anong riches yung pagiging kumpleto kay Christ. Because, alam nyo kapatid, sa ating buhay, minsan nagiging materialistic tayo. Nagpo-focus tayo sa material things. Pero hindi natin nalalaman, patuloy nga yung pagkalap natin ng materialistic things, pero hindi pa rin tayo satisfied. Diba? Yung satisfaction natin na kay Christ, ang sabi rin dito, I am free forever. Once you were purchased with a price, once noong namatay si Kristo Jesus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, lahat tayo malaya na. So kung may nagbubulong sa iyo ngayong umagang ito na hindi ka karapat dapat sumamba, hindi ka karapat dapat magpuri sa ating Diyos, hindi yan totoo. Hindi yan boses ni God. Boses yan ng iba. Ang boses ni God nagsasabi na, anak kita, na mahal kita. Amen ba? Do you believe that, church? Let's clap our hands to our God. Pumalakpak na yung naniniwala na siya ay tinubos niya ng ating Diyos. Amen. Amen. Let's dedicate this song to our God. Yes, Jesus! We are your people, O Lord! Every time I see you, Lord, We're a member of your tribe, O Lord! every nation bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love on His way. This is our God. Every tribe, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love on His way. Once again, every tribe, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless,
creation bow before you. All our treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey-yo, 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 ah. Hey-yo, hey-yo, Sing it hey-yo, along ah. so much, Lord We God. sing, hey-yo, hey-yo, He hears hey-yo, our ah. praises this morning. Hey-yo, 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 ah. There is no one, there is no A one God like who hears our prayers, there is no one like our God. deserves your praise. There is no one like our God. There is no one like ang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Let's go! Once again, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Let the people of God sing. Praises, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praises, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. We sing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 For in you, Lord, Hey, oh, hey, oh, hey, all things are made possible. hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Let's clap our hands unto our God. Philippians 4:13 says, I can do all things
touch me. In you, O Lord, nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. Nothing's impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by you. Nothing's impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I live by faith. Nothing is impossible. Even kung makikita, walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do everything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you
faith. Nothing's impossible through you. I can do anything. I can do all things. Not a spirit of fear, but a spirit of faith is in this place. Not timidity. But strength. Nothing is impossible through you. I can do everything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Light hearts are broken. Strong hearts are broken. I'm breathing my faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. My hearts are broken. Strong hearts are broken. I'm living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe I believe Declare your faith in Jesus. If you believe, I believe in you. I believe in you. I believe in you. we believe, oh Lord. Kasi alam namin, Panginoon, that you are in control. In this life, oh Lord, ang daming bagay, hindi namin alam kung ano mangyayari. Minsan iniisip namin, pero hindi naman namin control. Pero Lord, you constantly remind us not to worry about things that we have no control of. Because you are a God. And if you are a God, then you control everything. All we do is to have faith in you, O Lord. Is to pray upon you, to sing upon you, O Lord. Because truly, O Lord, you are the only solution for this unsatisfied life. Lord, ang dami naming frustration sa buhay. Gusto naming maging ganito, gusto naming maging ganyan. Gusto kong makuha to. Gusto kong makuha yan. Pero Lord, we realize that we are not in control. And if we are not in control, O Lord, we will just kneel unto you, O Lord. We will just surrender our lives unto you. Because you are Lord. You are the Savior. Many times, O Lord, you remind us that you are the way maker, O Lord. Ikaw ang gumagawa ng daan sa bawat problema na aming pinakaharap. Gumagawa ng daan sa aming relationships, O Lord. Relationships sa kamag-anak, relationships sa workmates, relationships sa kahit sino man, O Lord. Because, O Lord, you are the God who can give us a way, O Lord. This song is a prayer. So please sing with me. You are here, moving in our midst.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, this is our prayer. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is moving in our midst. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Once again, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Lord, heal our hearts, O Lord. I worship you. This heart we give unto you. Are here in every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Shout to God, who is here. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You come, waymaker, miracle worker,
Even when I don't feel you working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never declare it unto God. The lyrics of the song, so good. Sinasabi po dito sa lyrics, hindi nakabase sa nakikita mo. Hindi nakabase sa kung anong nararamdaman mo. It is based on God's love. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing unto God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. The Lord hears your prayers. Darkness, my God, that The Lord knows your situation. And the Lord knows that you need a miracle. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Sing unto God. My God, that is who you are. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. you are the way, the truth and life. I'm nothing without you, nothing without you. Oh Lord, you hear our prayers, you hear our cries, for you are God, who hears our cries, knows our needs, 'cause you are God, you are Father to all your children in this place. Lift your prayers unto our God, because He hears you. It's your time to pray. Time to sing your love song unto our God. Kapatid, pinapakinggan ka ng Diyos ngayong moment na to. It's between you and Him. So kung meron ka pang kailangan sa oras na ito, manalig ka.
Because God will give it unto you. Alalahanin mo kapatid, yung mga milagro mo natanggap before, napakarami. You count your blessings before na hindi ka iniwanan ng Panginoon. Napakaraming moments you are down, nalugmok ka, nakasubasog ka sa sahig. Sino yung umakay sa'yo? Sino yung bumuhat sa'yo? Sino yung nagsabi sa'yo, kaibigan kita? Sino yung nagsabi sa'yo, hindi kita iiwan? It's our God. This Sunday, we are being reminded that we are nothing without Him. And if you are nothing without Him, dapat umawit ka. Dapat ibigay mo sa Kanya yung nararamdaman mo. Kasi siya lang yung hindi nang iiwan. Ang dami nating beses naranasang iwanan. Iniwanan ng kamag-anak. Iniwanan ng kaibigan. Iniwanan ng kapamilya. Si Lord lang yung hindi nang iwan sa'yo, kapatid. Si Lord lang. Yung kayamanan mo nga, iniiwan ka. Si Lord hindi ka iniwanan kasi siya yung source. And do you believe that, church, na hindi ka iiwanan ng Panginoon? Do you believe that, church, that the Lord is our way maker, that He is the miracle worker, that He is the light in the darkness of this world? Kapatid, hindi ka nag-iisa! Lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa! Nandiyan ang Panginoon for you. For that is who is our God. Right now, let's sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Once again, that is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are. Give your best clap offering to our God. Yes, Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Salamat sa napaka-anointed na awit. I know that you are with us this morning. Hallelujah, Lord. Purihin ka. Our life is a miracle with you. Thank you, Jesus. Thank you. We need you in our life. Hallelujah. I know you're here. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Thank you, Jesus. So sa umaga pong ito, atin pong muling sambitin ang ating panuntunan tungkol sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos, nagpapala. Today, I receive the blessings in the Word. Once again, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Palakas na palakas. Okay, so sa umaga po ito, ang pinadala po ng Diyos na mensahe ay matatagpuan sa Nehemiah 9, verse 6. So, isa lang pong verse. At namnamin po natin ito. This is our life, the Word na ibinibigay sa atin ng Diyos. So, ang sabi po dito, ikaw lang po ang Panginoon. Ginagawa ninyo ang kalangitan. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. This is the Word of God. Manalangin po tayo. Father God, salamat po sa patuloy namin pagtitipon, patuloy na mataas ang iyong banal na pangalan. Truly that we need you. Without you, we are nothing. Sa sandaling ito, pangunahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Alam kong ito'y punong-puno ng power galing sa iyo. At sa aming pag-aaral na gagawin sa umagang ito, alam kong marirelease kami sa anumang umaalipin sa amin, lalakaran namin ang tagumpay. And we will really be truly blessed. Kaya Lord, thank you. We want to know you more. And we want to lift you up in our life. Salamat po at alam kong ang lingkod niyo ay tumatayo sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Praise you, Jesus. Purihin ang ating Panginoon. So, pwede na po tayong umupo. Okay. So, tingnan nyo yung mga katabi. Sabihin nyo, your life is a miracle. Sa isa pang katabi, your life is a miracle. So, itong isa pong milagro ang ating buhay. At sa amin po ni Pastor na dumating na kami sa line of 7 na edad. Milagro din ang aming mga pagtayo. Sapagkat kung tutuusin ay bawal, line of 7 na kami. Pero alam kong this is being done for the glory of the Lord. At siya lamang ang mataas sa sandaling ito. At totoong kasarap mabuhay ng may Panginoon. Amen. At we need Him in our life. Talagang truly, kailangan natin siya sa ating buhay. So, ikaw lang talaga. Siya lang ang Panginoon. And He is everything.
Because He is the creator of everything. At yung mga sinasabi kanina na nagpapaawit, talagang He is our way maker. Kaya kailangan alamin pa natin siya kung sino siya. Dagdagan pa natin ang pagkakaunawa tungkol sa ating Panginoon. At lalo tayong maiinlove sa Kanya. Sapagkat sabi nga, paano ka ba nai-inlove sa isang tao? Diba pag na-inlove ka, inaalam mo kung sino siya, yung ugali niya, kung anong magagawa niya. And after that, ayan, pwede na kayong pakasal. Kasi magpukumit ka na sa Kanya. Kaya napakahalaga, alamin mo ang mga bagay-bagay. So, sa umagang ito, yung pag-aaral natin, binigyan natin ng titulo na ang Panginoong Diyos ang susi ng ganap na buhay. Ulitin po natin, ang Panginoong Diyos ang susi ng ganap na buhay. So kung wala ang susi, hindi tayo makapasok. Naalala ko, malimit kami, nalalak. At paakyatan ni Pastor ang isang tao, umakyat ka, hindi kayo makapasok sa kwarto. At kailangan namin ng susi para makapasok. At sa ating buhay, ang ating susi ay ang Diyos. Para matahak natin ang ganap na buhay. Kasi pag sinabing ganap, yung ganap complete, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Ang kakumpletohan ng buhay natin ay palaging nasa sa Panginoon. Hindi sa mga material things. I always say it na ang buhay ay may kaganapan kung kasama mo ang Diyos. So, para maintindihan mo, dapat alamin mo kung sino siya talaga. So, ating titingnan na ang Diyos ang powerful. He is all-powerful. Makapangyarihan siya. And He is everywhere. Saan ka mong pumunta, kasama mo siya. At kung hindi ka malulungkot, wherever you go, God is with you. At dahil siya ang sovereign king, ang ating trabaho ay sumunod sa kanyang pinag-uutos. Because God is sovereign. He is an omnipotent God. At sa kanya walang mahirap. Lahat kayang-kaya niyang gawin. Sapagkat hawak niya ang lahat sa mundong ito. Kaya kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. So, kanina sinasabi natin ang kakumpletuhan ng buhay ay nasa Kanya. So, depende yun sa tao. Meron ng istorya ng dalawang tao, isang communist at isang monghe. So, yung communist, siyempre wala yung Diyos. Ang Diyos niya, ang kanyang sarili. Kaya yung monghe, dependent siya sa ating Panginoon. So, naitutulot ng buhay. Ang buhay natin depende sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kung ikaw palagi nag-i-struggle sa buhay, siguro kulang pa ang relasyon mo sa ating Panginoon Diyos. So, kung yung isang tao na komunista, ang buhay niya is always on sin, rebellion, hindi maganda ang takbo ng buhay niya kasi sarili niya. Pero yung isa, he is always dependent on God. Kaya ang buhay niya ay naroon ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang kaligayahan sa kanyang buhay. Maligaya siya. So tayo din ay ganun. Nagiging kumpleto ang ating buhay once you know more about Jesus. At napakahalaga. So, mayroong mga bagay tayong tatandaan para magkaroon tayo ng patuloy na joy in trusting Jesus. At makukuha nga natin ito sa ating Panginoon. Ang buhay mo sa mundo ito ay joyful always. Colorful.
hindi malungkot, mababanag yan sa itsura mo, sa iyong pagkatao, sa pamilya mo. Because makikita na ang Diyos talaga ang nasa inyong bahay, nasa inyong tirahan. So may mga criteria po tayo dito. So ang importante dito, knowing the most important thing. Ayun ang kailangan sa tao. So that is the best thing a human being can do, to know more about God. Alamin mong maigi. At para ito mangyari sa iyong buhay, ang number 1, kailangan daw ay ipanganak kang muli. Diba? Pag tumanggap ka kay Jesus, ang susunod diyan, if you truly receive Jesus in your heart, ipanganganak kang muli. Mabuborn again ka, hindi ito kailanman religion, and I think it is well explained noon pa. Ang born again ay hindi religion. Hindi ito religion kailan pa man. Hindi. Naka-describe dito ano ba ang sinasabi tungkol sa born again. Sa John 3:3-6. Tingnan po natin. Tumugon si Jesus at sinabi sa kanya, katotohanan. Ito po ang sinasabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang paghahari ng Diyos. So, kailangang ipanganak na muli. Itinanong ni Nicodemo sa kanya, papaano maipanganganak na muli ang isang tao, ang taong matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kanyang ina? Sa susunod na verse, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa paghahari ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So, physically, ito laman tayo. But, kailangan bilang totoong tumanggap sa Panginoon, we must be guided by the Spirit. Yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang ating kasama. Kaya sinasabi ang description, God is with you. God is everywhere, wherever you go. Whether you are sitting, you're standing, you're sleeping, God is with you. Sa panahon ng pandemya, kasama natin ang Panginoon. He is our protection. Sa panahon ng paghihirap, kasama natin ang Panginoon. So if you have a Spirit-filled life, magiging maligaya ka. In spite of the problem na sinasabanan mo. Kasi busog ang iyong espiritu. Puspos ka ng banal na espiritu dahil you are born again. Ipinanganak ka ng muli. Nung tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, inalis mo na ang dati mong pagkatao. Ito pa ulit-ulit, 2 Corinthians 5:17. If anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone, the new has come. So dahil tayo mayroong mga ipinanganak na una, ipinanganak tayo sa laman ng magulang natin, at nang tumanggap nga tayo kay Kristo, eto na tayo. Ipinanganak tayo sa Espiritu. That's why masasabi natin na Spirit-filled ang taong yun. So paano ba maging Spirit-filled? Number 2, tingnan natin. Yan. Babad sa salita ng Diyos. So, commitment to the Word of God.
Imposible ka namang tumanggap sa Panginoon. Wala kang pagkain. Wala kang feeding. Like our physical body, we need food para tayo mabuhay, para tayo magbusog. Pero ang ating kaluluwa, it needs food also. At ang pagkain nito ay salita ng Diyos. Alam kong ito very basic ng pag-aaral natin, pero for the sake of reminding, dahil matagal naman tayong hindi nagkikita, ipinadadala ng Panginoon na maging babad tayo sa Kanyang salita. Kailangan natin ng Word of God. Sa awit 119, 15 to 16, ang inyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulayan at iniisip kong mabuti ang inyong pamamaraan. Magagalak ako sa inyong mga tuntunin at ang inyong mga sektay hindi ko ililimutin. So kung walang feeding every day, paano ka mag-i-exist? You have no word every day. Kailangan mo ito ng giya. Ang sasakyan niya, kailangan ng langis, kailangan ng gasolina para tumakbo ng maganda. Sa atin, ang pagpapaganda ng takbo ay ang pag-aaral ng kanyang mga salita. So, pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. Mahalaga yun kasi ang Panginoon ay may tuntunin. At kung ikaw ay babad sa Word of God, ano man yung dumating na sitwasyon sa buhay, parang hindi ka naaapektuhan. Imagine siguro sa aming buhay kung walang Word of God, hindi namin matatagalan yung mga problemang dumating sa aming mga buhay. Alam ko ang Diyos napakabuti ng kanyang pamamaraan. May ganyan siyang ginagawa para tayo ay umusad ang ating spiritual na buhay, para tayo mag-grow. Gusto ng Panginoon lumako tayo sa spiritual na pamumuhay. At minsan dumadating ang problema, ito ang pandemya, alam ko, it will keep us growing. Sapagkat pag kami ganito, natural, abnormal ang lahat, abnormal ang business, hindi makalabas, mahirap, ang sitwasyon hindi mo maunawaan. Minsan kung wala kang Word of God, masisisi mo ang Panginoon, maiinis ka sa dumating na sitwasyon. But because of the Word of God reigning in your heart, nagiging maligaya ka pa rin in spite of everything. Alam nyo nga nung buong sagsaga ng sobrang yung pandemya, hindi makalabas. Ang itim-itim na namin sa paggagarden. Kahit anong init ng araw, andun kami. Pagka morning devotion, hala, takbo. We never neglect the Word of God every day. Patuloy kami nag-aaral. Kasi ito ang sustaining power natin. Napakahalaga nito para tayo ay lumakas, lumusog ang ating buhay. At tunay na kahanga-hanga ang Panginoon. Nakaka-survive, masaya ka pa rin. Kahit walang kita, walang sabi ko sa mga tao, ay ang dami namang bigas, hindi tayo magugutom. Hindi tayo magugutom. At purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya buti talaga ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya mahalaga babad tayo sa kanyang salita. Dito sa pag-aaral natin sa number 3. Pagsunod. So, obedience. So, yun nga palang isa, one way to demonstrate our love for Jesus is by spending time with Him and reading His Word. So, nag-i-spend ba tayo ng oras sa Kanya? Ay, sabi nga ngayon, matindi ang kalaban. Parang usong-uso ang TikTok. Mas matinding kalaban yung mga tiktoka ng tiktoka. Nakikita ko nga, sayawan ng sayawan, kahit matanda na, naka-shorts pa. Nagsasayaw, ang gagaling sumayaw. So, para bang tinatalo ang word ng pagtitiktok. Pero nawa tayo, talunin natin ang mga bagay sa mundo ng kanyang mga salita.
Sapagkat kung ang nangingibabaw sa atin ay Word of God, maligaya ang ating buhay. Maligayang buhay talaga. Amen. Okay, so dahil dyan tayo sumusunod sa Kanya. So pag may obedient heart tayo, sabi niya, simply doing what He tells, at pagmamahal natin sa Kanya. Ang tao daw sumusunod, nagmamahal. So simply doing. Yung anong sinabi ng Panginoon, sundin natin ang kalooban niya. Sapagkat yun ang napakahalaga. Sa John 14:21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipakikilala ko ang kanyang sarili sa kanya. So, nagmamahal tayo kay Lord. Kaya naririto tayong lahat. Amen. Kasi mahal natin siya. Kung hindi natin siya mahal, hindi tayo susunod. Ay, umuulan, bumabagin. Hindi na lang muna ako pupunta. Excuse na muna. Hindi muna. Alam naman ni Lord Joe, excuse muna. So, alam po, mahal na mahal niyo ang Panginoon. At sa pagmamahal natin sa Kanya, you deserve to be blessed. Amen. I-bless tayo ng Panginoon kasi tayo mga anak niya, sumusunod tayo sa Kanya. At sa Kanya, walang imposible. Awitin nga natin eh. Nothing is impossible with God. Walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niya tayong ibangon, kayang-kayang ibalik ang mga nawala sa atin. Ayun ang pagtitinda ko, ilang buwan, 7 buwan, 8. Pagputok ng bulkan, wala na. Lusaw na ang paninda, bulok ang mga tinda. Wala na, hindi. Pag titingin ka, iiyak ka doon. Pero, kay Lord naman tayo nakatingin eh. Kaya masaya pa rin tayo, in spite of everything. At tunay na, there is really joy in trusting Jesus. Kung ganap ka na, nagmamature ka na, maligaya ka. Kahit ano dumating. At dahil ikaw maligaya, ay ibinalik uli ng Lord sa dati. Higit pa kaysa dati. Ang lakas na ibinigay niya. Palakpakan natin ang Lord. Grabe. Higit pa kaysa dati. Kaya kahanga-hanga ang Panginoon. Magtiwala lamang tayo. Kasi kung tayo lumalago na, ang puso natin, punong-puno ng pagtitiwala. Punong-puno ng pagsunod, punong-puno ng pag-ibig. Eh kung tayo, punong-puno ng pagreklamo sa mga sitwasyon, lalong lumalayas yung blessing, mawawala yung mga pagpapala. Alam niyo, tinuturoan tayo ni Lord maging prayerful, manalangin sa tuwina. That is the only way. At tayo pagka nanalangin, Jesus knows our heart. Kilala niya tayo at alam niya ang ating mga pangangailangan. Kaya kayang-kaya niya ibigay sa ating mga buhay. Sapagkat yun nga sabi niya, walang imposible sa ating Panginoon. Gagawa at gagawa ang Panginoon na maganda sa ating buhay. So dahil tayo natuto ng sumunod, amen, natututo na rin tayong maglilingkod. Amen ba? So pag naglilingkod na tayo, nagiging devoted na tayo talaga sa Kanya. Ano man ang mangyari, naroon ang puso mo, naroon ang isip mo. With all your heart, you have to love Him. Ano man ang mangyari, andun ka pa rin sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Siya ang star ng buhay mo. Siya na ang number 1 sa buhay mo. Sabi ng Jeremiah 29:13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Tutulungan ko kayo. At dito sa Hebrews 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Siyempre, pag ikaw may faith na, pag ikaw ay nag-grow,
lalago ang iyong pananampalataya at dahil malago na ang iyong faith, maglilingkod ka na. You will really devote your time to our Lord Jesus. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Gantimpala. Ay, ibang klase talaga ang Panginoon. Kung mag-bless siya, you will be blessed by God. So, tuwan-tuwa ako, ang buong family. We really enjoy. Di ba palagi si Pastor nagsishare tungkol sa aming mga utang. I-congratulate nyo kami, gumraduate kami. Tinanong ko sa dati ilang taon tayo. Akala ko 17 years. Yung pala, 28 years. Nakagapos kami sa utang. Imagine, nagkanda kalbo-kalbo na ako, nagkanda ubos-ubos ang lahat. At grabe ang pinagdaanan. Ibang klase ang Diyos. Grabing disiplina at grabing pagmamahal. Kasi kung hindi siguro kami na-disiplina ng todo ng Panginoon, hindi magkakaroon ng simbahan, hindi magkakaroon ng eskwelahan. Inalaw ng Diyos ito para tayo lumago. Amen. Kasi ramdam ko nung kami, tanggap-tanggapan lang eh. Parang pasikatan lang ang pagdating, para lang makapagpagara, makapagka may anniversary, makapagbigay ng mga lechong baka. Parang naroroon, hindi pa rin kami totally nag-mature. Parang ganun lang, hindi deep ang relasyon. Kailangan you go deeper. Lumalim ka sa Panginoon. At pag ikilumalalim, the more words you hear, the more magiging confident ka kay Lord, the more you will be blessed. Sa haba ng pinagdaanan namin, sobrang hirap, sobrang mura, sobrang kahihiyan, naalis lahat. At alam naman ninyo, ini-istorya palagi sa inyo. Kasi maganda daw witnessing yung kung ang talagang naranasan mo. Magandang i-share ito. Grabe. Alam ko may mga negosyante nakakaranas ng ganito. At yung mga kasabay namin, mga nangamatay. Namatay sila sa tindi ng hirap, sa problema. Pero talagang glory to God. Iba pag may word of God. Ika'y mananatiling buhay. Dahil may Kristo ka, kasama mo siya sa iyong buhay. At salamat sa Diyos. Talagang ang Diyos din marunong magpabaya. In spite of everything, nakapagpaaral pa rin kami. At salamat sa Panginoon. Hindi talaga sobrang miracle. Isinama namin ang abogado to no avail. Pero si Lord, ang pinakamatinding kasama. Kaya kay Lord, kayang-kaya niyang gawin. Makapangyarihan siya. Luke 18:27, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Kayang-kayang gawin ng Diyos. At nagawa ng Diyos ang lahat ng yan. At eto nga, masayang-masaya si Didang, nagkakakanta ng todo. Ako rin nagkakanta ng todo. Grabe. Grabe yung celebration. Sapagkat eto nga, nakaagwasa kami, nakaalpas kami. Pero yung hirap, yung kahit saan ka pumunta, may inaalaala kang milyon-milyon ng mga utang. Eh ako hindi sanay talaga ng may utang, kaya pag sinabing utang, nanlalagas ang aking buhok. Nanlalagas ang aking buhok. Hindi ko kaya tanggapin yung kahiyan sa tao. Pero nandun na eh, inaalaw na ng Panginoon para patuloy kang manalangin, mag-mature, at maglingkod. At dahil yan ito tayo. Naglilingkod tayo pare-pareho. With my children, kasama kayo dahil kayong mga anak din namin. Binless mga anak kayo din, you will also be blessed by God. Kasama natin ang Diyos sa puso na. At alam ko mangyayari yan. Sapagkat tayo'y kanyang mga anak. Kaya sabi ng Panginoon, grow deeper.
grow deeper, magpakalalim tayo. Sabi nga, ang isang taong nagiging deep, pag naglilingkod, nakakaya mong iwanan ang mga bagay-bagay na minamahal mo, yung property mo, hindi mo na ikinukonsider that it is yours. Lord, ito'y sa iyo. Lord, itong mga car na ito, bahay na ito, negosyo ito, this is yours. Ako'y tagapamahalaan mo lang. Manager ka lang ng mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang iyong buhay, how do you manage your life? You're a manager of yourself. Kaloob ito ng Diyos. Kaya kung anong binigay ng Diyos, pagyamanin natin. At makita natin, you will be greatly rewarded by God. God is with us. At ang iyong buhay ngayon ay ganap na buhay na through Jesus Christ. Kaya tanggapin natin siya ng buong puso, pasalamatan. Let us all be born again. Mag-aral ng salita, magpakalalim, at maglingkod sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Okay, so tayo po'y tumayo at manalangin tayong muli. Hallelujah. Thank you, Father God. Kiniklaim po namin ang mga pangako mo sa iyong mga salita. Salamat. Kami palagi mong ginikisi, pinapaalalahanan, sapagkat kami minamahal ng mga anak. Lord, alam kong minamature kami. That's why you are allowing every situation sa aming mga buhay. Samahan mo ang aming mga negosyo. Padalan mo kami ng maraming mamimili. Ano man ang mga ginagawa natin, we always with us. Ang sakit, hindi namin ito tinatanggap in your name, pinapalayas namin ito. Kahirapan, pinapalayas namin ito. Kami ay anak mo, kami mayaman. Lalo higit sa Espiritu. Kaya Lord, we are blessed and always rewarded. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, manatili po tayo nakatayo. Darako tayo sa selebrasyon ng communion. Hallelujah. Handa po yung pwede niya itong tuklapin sandali. Okay. Nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, itaas natin ang ating puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kabanalin ninyo ang tinapay at inumin aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin ninyo ang banal na Espiritu sa amin na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal na pagkain at inumin para sa amin. Dalangin namin aming Ama na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong biyaya at makalangit na mga pagpapala. Pasiglahin ninyo ang bawat isa at gawing masigasig sa paglilingkod sa inyo. Sa aming pagtanggap ng tinapay at inumin, pagtibayin ninyo kami bilang isang pamilya. Itatag ninyo kami bilang isang katawan ni Kristo upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. Lahat ng kalwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit.
nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, ipinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na tulad namin. Nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay matubos. Sa krus ay kanyang tinapos ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya ay ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin na ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing siya ay ipagkanulo, ang ating Panginoon Kristo ay kumuha ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin at kanin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Ano po natin ang tinapay? Tinapay na ito ay simbolo ng kanyang katawan. Binigay para sa atin para tayo ay magsigaling at mapagpala. Tanggapin natin. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na siyang ibububo o ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Kunin po niyo yung inumin na nakisimbolo ng kanyang dugo. You are freely forgiven. Okay, taas po natin ang ating kamay. Panginoong Hesus, kayo ang aming tagapagligtas. Nagpapabanal, nagbabautismo sa Espiritu, manggagamot, at haring muling babalik. Ikaw ay namatay, nabuhay, at muling dadating sa dulo ng kasaysayan. Sa pamamagitan nyo, kasama nyo, at sa inyo, at sa piling ng Banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri at kaluwalhatian ay sa inyo, aming Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkain ng Diyos. Good morning po. Mayroon po ba tayong mga bagong kasama dyan? Yan. Sige po. Tignan niyo po sa kanan, sa kaliwa. At sabihin po natin, ang saya-saya. Ganap ang buhay ko. Dahil kay Kristo. Okay po. Lagay po natin yung ating mga kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po nating sambitin yung ating pagpapasya bilang pamilya. Sa bilang na 3 po. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasya magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay buda namin ng lakas.
kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Who reigns the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Tuwahan po natin ang ating mga kaloob. Isa pong mapagpalang umaga. Tunay nga po na ito pong mga kaloob natin ito ay higit sa lahat. Ang nais makita ng Diyos, yung puso natin. At tunay nga po na ngayong umaga habang hawak-hawak natin ang ating mga kaloob, ito po ibibigay natin sa Panginoon na nandun ang pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Tayo po ay yumuko at tumigit. Aming Ama sa Langit, salamat po sa umagang ito. Salamat po sapagkat isang pribileyo na kami ay makapagbigay sa iyong gawain. Patuloy niyo po itong basbasan, Panginoon, sapagkat alam po namin ang bawat kaloob, Panginoon, ito ay patuloy na ginagamit sa iyong ministeryo. Salamat po, Ama, ngayong umaga at muli po ay binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pumang kaloob ay doon po natin ihuhulog, itong pagbaba po natin. Tayo na po tayo. Surprise. Alam ko surprise number 5. Kasi last week meron testimony. Okay. So, this is your benediction. Taas po natin ating kamay.
sa Diyos na makagagawa ng higit pa kaysa ating pinapangarap o hinihiling sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu na nasa inyo. Tanggapin ninyo ang basbas ng pagpapala ng Diyos, basbas na kayo malagumpay, basbas ng pananagumpay sa sakit at karamdaman, basbas ng pananagana, para at pinapakita niyang patuloy ang kanyang pag-ibig. Magsihayo kayo at maging mapayapa sa lahat ng inyong gawain and receive the multiple blessing of the Lord. His love from the Father, from the Holy Spirit, and from the Son. In Jesus' name, amen. You are blessed to be a blessing. Amen. Maligayang linggo sa ating lahat. As we exit in this hall, patuloy pa rin po tayong magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Every trusting praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our